Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong mag-asawang Diskaya. Diskaya hindi na ho makikipag-cooperate sa ICI. Inanunsyo ni Independent Commission for Infrastructure or ICI Executive Director Attorney Brian Kate Husaka na hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa komisyon. Ito mga kababayan, ito pa, may karugtong pa ho. They invoke their right against self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayon kay Husaka. Ito mga kababayan, nakakagulat ho itong balitang ito na kung saan bigla hong nagdesisyon ang mag-asawang Diskaya na hindi na ho sila makikipagtulungan sa ICI. Nako, bakit kaya? Kung matatandaan nyo mga kababayan, mga ka-analyst, yung huling punta ho ng mag-asawang Diskaya dyan ho sa ICI, according ho sa kanilang tagapagsalita at abogado ho na rin yung lalaki, ito raw hong mag-asawang Diskaya gagawa ho ng panibagong affidavit at mag-tell all na raw ho ito, at babanggitin na raw ho nila yung pinaka taong kilala at makapangyarihan na kung saan ay hindi pa raw yata nila nababanggit sa Senate hearing sa Blue Ribbon Committee. Wala pa nun. Babanggitin na raw ho nila yung ma-impluwensya, makapangyarihan tao na kung saan ay yun daw ho yung pinaka-architect nitong maanumalyang flood control. Ang hinala nga ho ng taong bayan dyan, mga kababayan, ito hong si Digong. Or ito hong si si Mark Villar. Kasi kung matatandaan nyo mga kababayan, inamin ho na mag-asawang Diskaya na nagsimula ho sila makakuha ho ng mga proyekto, engagement ho rito sa DPWH, mula ho nung start ho ng 2016. Na kung saan ay unang taong umupo ho si Digong. At taon din ho na kung saan nagsimula, inappoint ni Digong ho itong si Senador Mark Villar na kung saan inupo ho agad siya ni Digong. Diyan ho sa DPWH, nung nanalo si Digong, inupo niya ho agad si Mark Villar bilang kalihim sekretary ho dyan sa DPWH. Na kung saan mga kababayan, ito hong si Mark Villar ang naglagay sa posisyon bilang district engineer ng Bulacan. Dito kay anong pangalan nito? Ni Alcantara. At si Mark Villar din ho mga kababayan ang nagpwesto bilang undersecretary ng DPWH itong si Bernardo. So, lumalabas itong kanilang mga inaamin ay nagsimula ho sa sirkulasyon ho ng Administrasyon Duterte. At ayon ho sa DOJ, mga kababayan, mga ka-analyze, basahin ho natin ito. According ho sa report, hindi pa kontento ang Department of Justice or DOJ sa mga inilahad ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya kaugnay sa umano'y irregularidad sa mga flood control project. DOJ isasampa kaso sa ombudsman. Mga Diskaya may tinatakpan sa flood scam. Nako. Basahin nga ho natin itong kabuuang report ho.
Okay. Hindi pa kontento ang Department of Justice or DOJ sa mga inilahad ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya kaugnay sa umano'y irregularidad sa flood control project. Patuloy naman po ang kanilang pagpresenta sa nakalipas na panahon. Hanggang ngayon wala pa tayo sa estado na masaya sa kanilang inilalahad ayon sa kay DOJ Officer in Charge, Frederick Vida. Noong September 30 dumalo ang mag-asawang kontratista sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure kung saan umano nila ibinunyag ang lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa anomalya sa flood control. Ayon kay Bida, masusing ang pag-aaralan ng DOJ ang sinabing tell-all testimonies na mag-asawang Diskaya dahil sa posibilidad na selective o may pinagtatakpan ang mga ito. Yan nga rin ho yung analyze natin nung nakaraan pa eh. Maaaring may sinasabi itong mag-asawang Diskaya, pero may kulang pa. May pinagtatakpan pa. Na kung saan siguro yun ang pinaka nakakatakot na hindi nila mabunggo, hindi nila makalaban. Ang kailangan pag-aral ng kagawaran ng kung may good faith ba, talaga bang inilalahad niya o siya ay magiging selective lang sa kanyang pinangalanan. Dagdag pa niya. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, itong mga nalalaman ng mag-asawang Diskaya, kung magiging tapat lang ho ito sa ICI, sa taong bayan, sa gobyerno, sa Administrasyong Marcos, lahat ho ng nalalaman nito, kasya ho maghapon mula umaga hanggang maghapon, kasya. Matatapos ho agad. Kayang sabihin ito lahat ng nalalaman nito sa isang maghapon lang, sa isang upuan, sa isang pwestuhan lang. Kaya eh. Kaso pinasisikot-sikot ho ang ating gobyerno. Pinasisikot-sikot ho ang ICI. Oh. Naniniwala ho ang Department of Justice na meron pa hong pinagtatakpan itong taong ito. Eh malamang yun yung hindi nila mabunggo. Yun yung sinasabi malamang ng abogado na ite-tell all nila, nagawa ng bagong affidavit na kung saan hindi pa raw nababanggit eh. Magmula nun, makapangyarihan, ma-influensya raw itong taong ito. Kilala. Oh, at ito raw yung pinaka-architect sa maanumalyang flood control. Oh, pakinggan natin to mga kababayan. Handa ng kasuhan ng DOJ ang mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya. Git ng ahensya, hindi na kailangang panghintayin ang tell-all testimony ng dalawa. Live mula sa Pasay City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, kung kakasuhan ng DOJ ang mga ito, ay pwede pa rin ba sila maging state witness? Gigi, for evaluation pa rin ang hiling ng mga Diskaya na maging state witness. Ayon kay DOJ Field Prosecutor General Richard Padulyon, malalaman kung talagang qualified ang mga Diskaya na maging state witness kapag naisampa na ang mga kaso laban sa kanila. Kasalukuyang ituturing na protected witnesses ang mag-asawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila naisusumite ang kanilang tell-all affidavit. Pero hindi na raw yan kailangan panghintayin ng DOJ. Pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Richard Padulyon. Hindi po kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay. Sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Malalaman lang po natin yan kapag nandiyan na po sa harap ng nag-iimbestiga at i-evaluatein po natin, titingnan natin kung ito po ay sapat na, no, para sila ay may konsiderang state witness. Camille, nasabi ba ng DOJ kung kailan sila magsasampa ng kaso laban sa mga Diskaya? Gigi, may timeline na ang DOJ. Posible raw mangyari ang pagsasampa ng mga kaso sa mga susunod na linggo.
pagkatapos ng preliminary investigation. Pero tumanggi ang ahensya na idetalye kung anong mga kaso ang posible nilang isampa. Makikipag-ugnayan daw ang DOJ sa Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagsasagawa rin ng kanilang investigasyon, pati ang PNP at NBI ay kumakalap din ng mga ebidensya. Pakinggan natin ang pahayag ni DOJ Officer in Charge Yusef Frederick Vida. The timelines is already set. The people are impatient. If we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. But what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Camille, may reaksyon na ba ang mga Diskaya sa planong ito ng DOJ? Jiggy, ayaw magkomento ng kapo ng mga Diskaya. Kanina, dumalo sa pagdinig ng Pasay Regional Trial Court si Curly Diskaya. Kaugnayan. Ayan, maliwanag ho mga kababayan, mga ka-analyze. Itong Department of Justice ay kakasuhan na ho. Ha? Ang mag-asawang Diskaya. Problema sa mga susunod pa raw ng linggo. Kahit hindi na raw nila hintayin yung tell-all na pinapangako. Ang nangyayari kasi rito mga kababayan, mga ka-analyze, itong mag-asawang Diskaya, nilalaro ho itong DOJ. Nilalaro ho itong ICI. May sarili ho silang laro, may sarili ho silang play. Para bang lumalabas, gusto yata nila, sila yung maging state witness na, tapos hindi na makakasuhan, para bang sila na yung biktima, ganon. Malamang, kaya siguro ito mga kababayan, itong mag-asawang Diskaya ay hindi na ho makikipagtulungan sa ICI dahil ay magsasampa na naman ng kaso ang Department of Justice laban sa kanilang dalawang mag-asawa. Para bang ang gusto nila maging witness na lang sila, hindi na sila yung makakasuhan. Actually kanina, umaten ho sila dyan eh. Ano ba nangyari rito? Nagkatakbuhan, nagkagulo. Ayaw na ho yatang... Ako naniniwala ako mga kababayan, may alam talaga itong Diskaya, may mga sinabi silang totoo. Pero meron hong pinagtatakpan ito. Meron hong pinoproteksyonan to. Pinoprotektahan. Or hindi siguro nila kayang bungguin, kalabanin. Delikado sila. Dati nag-ano ito Dati nag-heart sign pa to Ngayon Sir, comment yung sa VIR sa ano? Steady na ako kasundan. Orderin na natin to. Orderin na. Okay. Alright. Orderin ha. Ganyan lang dapat tayo. Ganon. Ganun lang. ayan na Hi, ma'am. Comment lang po mga pinasuhan po ka na 7.1 billion. Nangyari dyan. Ayan ganyan. Dito. Parang tumakas naman. Ano ba yan? Tumakas? Bakit ganyan naman yung masyado namang OA itong Sara Diskaya na to? Ano ba? Ayun.
Bababa. Ayan, gumana. Sayang naman ang outfit, sir. Sir, magpapalit Ah. tayo sa... Attorney, please. Attorney, short statement lang, please. Ano lang nangyari sa hearing kanina, please? Attorney. Oh, man. Tapos bro. Attorney, gano'n lang tinagal ng hearing? Kumusta po yung hearing? May press con kami, bite namin kayo. Okay, kailan, sir? Bite namin kayo. Thank you, sir. Salamat po. Ayun yung mag-asawang Diskaya, bumababa na ho. Ha? Protektado ho ang mga magnanakaw. Opo, wala pong interview, sir. Hello, Sir Tully. Sir. Hmm. Grabe, oh. Oh, ayun, maliwanag ho, mga kababayan, mga ka-analyze. Ang mag-asawang Diskaya ho ay ayaw na ho makipagtulungan sa ICI. At grabe, paano magsasabi ng tell-all to? Sa mga reporter pa lang, takot na. So, tingnan natin, mga kababayan. Tuloy ho tayong mag-monitor ho dito sa isyong ito kasi wag ho tayo pumayag na sa mga kontraktor lang ho, ididiin ho lahat ho ng kasalanan nitong maanumalyang flood control. Kailangan ho may managot hong politiko, makasuhan, makulong. Okay mga kababayan, kita-kits po tayo ulit sa panibagong vlog. Bye-bye po.